Matapos nga ang naging pahayag ng mga Aquino, ang apo naman ni Ninoy Aquino na pamangkin ni Chris Aquino ang nagsalita hinggil sa pagdamay ng nasabi nga pong pumanaw na senador na si Benigno Aquino sa awayang Marcos at Duterte. Kamakailan lamang kasi ay inihayag ni VP Sara ang nasabi nga pong pagpaslang di umano ng mga Marcos kay former Senator Benigno Aquino na umalma nga daw ang mga tao. Ito'y dahil na rin sa security na mayroon ngayon si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga nagiging revelasyon sa administrasyon, tila nga daw nanganganib na ang buhay nito. So dahil sa mga ganitong bagay ay naungkat nga ni VP Sara ang dating nangyari kay Benigno Aquino na ayon nga sa kanya ay hindi daw lumaban itong si Benigno Aquino para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon kay VP Sara, ibang tao siya at hindi siya ganun. Dahil dito ay nagsalita ang mga Aquino at sinabi nilang kinokondena nila ang anumang karahasan at ang nais pa rin nila ay ang nais ng kanilang ama na kapayapaan. Ganun pa man ay dapat din daw talagang managot ang mga Marcos sa nasabi nga pong ginawang pagigipit sa kanilang ama. Pero bandang huli ito nga ang kanilang sinabi, nananaisin pa rin nila ang mapayapang bansa. Nagsalita din ang apo at sinabi nilang wag nang idamay ang kanyang lolo sa sigalutang ni Duterte and Marcos. Ayon sa kanya, pareho lang sila na naging malupit sa bayan. Parehong kumaslang ang mga Duterte nga daw at ang mga Marcos. Ilang mga supporters naman ng mga Duterte ang inalmahan ang mga sinabing ito ng mga Aquino. Ayon sa kanila, sana nga daw ay hindi na nag-react dahil wala namang ding intensyon o isipan ng mga netizen o hindi maganda ang naging dating nito sa mga netizen at naiintindihan nila ang ibinabahagi ni VP Sara Duterte. Ito ay ang ipagtanggol ang sarili niya dahil sa ngayong nangyayari. Naihalin tulad lamang niya ito. Pero hindi nga daw maganda ang naging buwelta dito ng apo nitong si Benigno Aquino na pamangkin naman ni Chris Aquino. Na yun nga, wag na lang daw idamay ang kanyang lolo na syempre matagal nang wala na sa mundong ito at nananahimik na. At ngayon naman, syempre maraming mga netizen ang hati ang opinyon. But anyway, viral din daw ngayon ang sinabi ni PBBM na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte. Mula sa naging update ng Facebook page na si E.B. Jugalbot, VP Sara and Tamba, BBM's two-body problem. The recent news circulating all over social media that pinigilan daw ni BBM ang impeachment ni Sara came out very suspicious to me right off the bat. Yan ang sinabi ni E.B. Jugalbot Facebook page. First, it was leaked through Katunying's blog, who we all know is very close to the First Lady Liza Araneta Marcos, and up to now, we haven't heard it said straight from the horse's mouth. A few weeks back, rumors were that a rift between Martin and Liza was brewing as the former can no longer be reined in his lust for power. Could it be that this Liza's hard-working in trying to contain Martin Romualdez, who has now grown all too powerful than even his cousin, the president? It looks to me this is Liza's way of putting Tamba on the spot and the impeachment ball on Martin's court so that the first couple will have some sort of plausible deniability if and when an impeachment complaint against VP Sara is indeed filed by the lower house. Note, however, that in yesterday's Quadcom hearing, Sonny Trillanes was grilled by a congressman citing Trillanes' evidence as mere compilation of past news article as far back as 2016 and of an affidavit the former senator only quoted, leading the congressman who was interpolating to say that Mr. Trillanes' evidence might be considered as double hearsay. Even Paduano chimed in which his approval of what his colleague said before him. Well, ano nga kaya ang mangyayari ngayon na talaga namang sobrang napakagulo na ng bansa? This morning, November 27, kahapon po yan, na inihayag nga ito ni Katunying, broke the news BBM stopped on its track the plan to impeach VP Sara by allegedly sending direct messages to Congressman.
Later in the afternoon, NEDA chief along with BBM's economic manager said government is business as usual and that what is going on between VP Sara and the BBM administrations is just political noise. In a rare instance, Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula yesterday called for sobriety amid that he called growing political tensions in the country. With all this, two sessions come to mind. This is a good cop, bad cop script aimed at pacifying VP Sara and the Duterte nation, or there is growing crack between the first couple and Martin Romualdez. Nonetheless, Martin Romualdez has grown into a monster that he is now feeling invisible both against his cousin BBM and Vice President Sara Duterte. Well, ano kaya ang masisay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.